nakaraan sa Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Nagsimula na ang Zombie Breakout Weekly Task ng Teen Housemates. Kasabay nito, nagsimula na rin ang paghahanda ni Christian, Edward at Yong para sa hamon ng Big Jump. Lalaban po ako hanggang saan ko kaya, Kuya. Yung unstoppable. Matuboy fight po, Kuya. At bago harapin ang hamon, may mga nagpalakas ng loob ng tatlo. Para manalo ka. Love you, Kuya Christian. I'll be there when you get out, okay? I love you, anak. Bye. No matter what happens, we always love you. Fight, Yong! Abangan ngayong gabi sa pagsisimula ng Big Jump Challenge, haharap sila sa isang matinding tanungan. Why are you selective with the people you want to be close with? Sa tingin mo ba, deserve mo na mapabilang sa Big 3 kahit wala kang nagawang part sa 7th Lucky Task? Sa tingin mo ba yung nagawa mo is tama? Binuhusan mo ko ng tubig. Bumalik ka na naman doon. Uusigi na ang tunay na nagpapakatotoo dito lang sa Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Maagang naghanda ang housemates para sa ikalawang araw ng kanilang Zombie Breakout. Para sa ikalawang araw ng inyong weekly task, ang mga magiging zombies ay sina Yong, si Kisses, at si Christian. Kayo, Edward and Maymay, ang mga victims. At nang handa na ang lahat, kinausap muna sila ni Kuya. Ang gwapo, ang gaganda. Bakit nawala yung rosy cheeks mo, Maymay? Hindi! Mas maganda ako ganito. Ano yung chance ko para maging maganda ako sa kanilang lahat? Maganda ka. Kahapon. Kapag pag ganito ako, kuya, maganda ako? Hindi, tama! Ilang sandali pa, nagsimula na ulit ang Zombie Breakout sa loob ng bahay. Ay, tuloy-tuloy siya, guys. Ay, tuloy-tuloy siya. Sa gitna ng kanilang task, isa-isang itinatawag ni Kuya sina Christian, Edward at Yong para iabot ang isang imbitasyon. Ang hawak-hawak mo ay isang sabina. Ikaw ay iniimbitahan para dumalo sa isang inquiry. Sasalang ka sa isang matinding tanungan para malaman kung sino talaga ang karapat-dapat na makakuha ng unang Lucky Sun. Okay. Kasabay nga ng nagaganap na takutan sa loob ng bahay ay susubukin naman ang tapang ni Christian, Edward at Yong sa pagharap sa matitinding mga katanungan mula sa mga kasama, mula sa taong bayan, mula sa ex-teen housemates at mula mismo sa isa't isa. Magandang gabi, Team Kapamilya! Magsisimula na nga ang hamon ng pagpapakatotoo bilang bahagi pa rin ng haharaping Big Jump Challenge ng ating tatlong boys. Ano nga ba ang mga tanong na haharapin nila at paano sila maninindigan para sa sarili at pangarap? Ang buong kwento, narito. Matapos kausapin ni Kuya, naging seryoso ang tatlo. Maya-maya pa, ipinaalam na ni Kuya kina Kisses at Maymay ang hamon na haharapin ng tatlong boys. Mamaya, sasalang sa matinding mga katanungan ang mga kasama ninyo na sina Christian, Edward at Yong. At malaki ang magiging partisipasyon nila dito. Dahil kayo ay magtatanong sa kapwa niyo housemates na magtutunggali para sa Big Jump Challenge. Paglabas ng dalawa, Ano bang pipiliin natin na characteristic? Paano ba mag-ano deserving. What makes someone deserving? Isipin natin yung son na mag-deserve pa. For me, close na close ko talaga si Yung.
Pero dito, sa pagpili natin, as in, ayaw ko talaga na kahit anong closeness yung maka-apekto sa desisyon natin. Isipin natin kung sino sa kanilang tatlo para kung magka-result man, walang bigat na dadalhin tayo. Ilang sandali pa, nagsimula na silang maghanda para sa pupuntahang inquiry. Kisses, promise mo sa akin na maging seryoso tayo din mo. I will. I don't know what's going on. And I don't like what's going on. Habang tensyonado sa loob ng bahay, kausap naman ni Kuya ang mga magiging parte din ng tanungan. Maligayang pagbabalik, ex-teen housemates. Kaya ko kayo muling tinatawag sa aking bahay na ilihingin ko ang tulong niyo. Nalalapit na ang panahon ng Big Jump Challenge. Pero bago maganap yun, gusto ko muna silang subukan. Kaya dadaan sila sa isang teen inquiry. Bukod sa pagbibigay ng kanilang tanong sa magaganap na teen inquiry, ang mga ex-Lucky Teen housemates ay magiging panel din na siyang maghuhusga sa mga kasagutan ng tatlong haharap sa tanungan. Sa pagtatapos ng inquiry, isa-isa silang magbibigay ng boto sa kung sino sa tingin nila ang pinaka-nagpakatotoo. Ang makakuha ng pinakamaraming boto ay may matatanggap na swerteng makakatulong sa kanyang haharapin na Big Jump Challenge. Teen Inquiry Panel. Kumanda na kayo. Maya-maya pa, isa-isa nang pumasok sa inquiry room ang teen housemates. Giging mga kaganapan. Christian, Edward, at Yong. Kayong tatlo, you are one step away na tumuntong sa Lucky Sun. Pero ang tanong, kayo nga ba ay karapat-dapat para dito? Malalaman natin yan ngayon dahil dadaan kayo sa isang teen inquiry. Makakasama ninyo sa teen inquiry na ito ang dalawang witnesses, sina Maymay at Kisses. Mayroon pa akong inimbitahan at siya ang mamumuno para sa inquiry na ito. Ang tagapanguno ng inyong teen inquiry, Miss Bianca Gonzalez. Salamat, Kuya. Good evening sa inyo, teen housemates. Good evening po. Napaka-importante ng gabing ito para sa inyong tatlo. Isipin nyo na lang na pinaglalaban nyo ang karapatan ninyo para maging big winner. Kaya naman, may pagdadaanan kayong 7 rounds sa gabing ito. Christian, Edward, Yong, handa naman kayo. Para sa ating unang round, ang inyong opening statements. Ano ang meron ka kung bakit ikaw ang karapat-dapat sa unang Lucky Sun? Uumpisahan natin yan kay Christian. Sasabihin ko na lang po ng diretso, karapat-dapat po akong manalo at karapat-dapat po akong magkaroon ng slot sa Lucky Sun kasi po ipinaglalaban ko po ang aking pamilya, lalong-lalo na po ang aking kapatid. Hindi po ako uurong sa kahit anong pagsubok, hindi ako aatras. Alam ko po ang lahat ng mga napagdaanan ko pong ito ay may blessing pong katapat lahat ng mga challenge na ito at alam ko pong deserve po akong magkaroon ng slot sa Big Jump po. Thank you, Christian. Susunod nating opening statement,
ikaw, Edward, bakit ikaw ang karapat-dapat sa unang lakisan? The reason why I think I'm the most deserving. I came in here, I didn't know how to do many things. I came in here, I didn't know how to speak the language, didn't know anyone, far away from my home country. I had to do things like singing and dancing that, in all honesty, I didn't like. To still be here at this point, I surprised myself. I think I'm always managing to look at the bright side. Not every experience inside the house has been, amazing, but I've always managed to get in the face and smile. I overcame the big odds that were in front of me. That's why I'm deserving. Thank you, Edward. Merong laging lumalaban, merong laging positibo. Yung, para sa'yo, ano yung qualities na meron ka kung bakit ikaw ang pinaka-deserving? Kahit ko boy, deserving po akong manalo kasi naglalaban ko po yung family ko, mga kapatid ko, gusto kong maparal sila. Dito po ako para deserving na manalo. Saka, kaya ko pong ipaglaban kahit anuman po ang mangyari. Gusto ko itaya ko yung buong sarili ko, basta yung mga family ko lang matulungan ko. Kayang itaya ang sarili. Maraming salamat sa iyo, Yong. Dediretso na tayo sa ating round 2 kung saan isang tao naman ang magtatanong sa inyo ng kanilang katanungan. At yan ay si Maymay. Maymay, ang iyong tanong para kay Christian. Christian, habang hawak-hawak mo yung flag, hindi ka ba naaawa o nakonsensya sa amin habang hawak-hawak mo ito? First, inaalala ko na po to, first pa lang. Inaalala ko na ginagawa ko to para sa pamilya ko. Pero kayo rin ang naging pamilya ko. Pero alam ko, konsensya ako, may isang punto na gusto kong bitawan ang flag dahil nakita ko ang paghihirap ninyo. At syempre naman, naging may puso rin ako at kaya gusto ko rin bitawan yung flag. Ngunit naisip ko naman na kayo ang aking tunay na kaibigan at maintindihan nyo naman kung para saan ko to ginagawa. At sana maintindihan ninyo ito dahil pinapaglaban ko rin ang aking pamilya at sila ang dahilan kung bakit ako nandito. Maraming salamat. Christian, dadagdag lang ako ng tanong sa tingin mo ba naging tunay kang kaibigan kahit na pinili mo yung pangarap mo kaysa sa ang pagkakaibigan ninyo at pagtulong sa 7th Lucky Task? Yes po, kasi po, ginawa ko naman po lahat para sa aking mga kaibigan. Nagpakatotoo ako kasi mahalaga rin talaga para sa akin ang kaibigan. Kasi dito lang po talaga ako nagkaroon ng tunay na kaibigan na aking napalapit po sa akin at naging importante sa akin. Ginagawa ko po talaga lang ito para sa pamilya ko po. Salamat, Christian. Maymay, ang iyong tanong para kay Edward. Noong binalik mo na yung flag, talaga bang naawa ka sa aming mga girls? O dahil itinabi mo, alam mo na matatalo ka ni Christian sa Big Jump Challenge? First of all, no offense to Christian, but I think you should never count yourself out in a challenge. You always think that you can win. I said it would be hard, because Christian he's really good at these things. But the reason that I put back that flag is because I realized what was most important is you guys, not just myself. May dadagdag lang ako na tanong, Edward. Nung binalikan mo yung pagkuha mo ng flag in the first place, you felt it was selfish of you to get the flag. Ibig sabihin ba nun, sa tingin mo, selfish ang ginawa ni na Christian at Yong na kunin din ang flag? No, I don't think it's selfish that they took the flag. Because I know he's doing this for his sister. And that's a very noble reason. Young, 16 siblings. That's a lot of family to take care of. My decision was for myself. I realize that now. Their decision was for others. And that's the difference between our decisions. Of course I was doing it to make my family proud. But there are other ways to do that. Salamat, Edward. At finally, Maymay, ang iyong tanong para kay Yong. Yong, talaga bang mas importante sa'yo ang nabuong pagkakaibigan natin kaysa sa flag dahil naiba talaga yung paningin ko sa'yo? Kaibigan, tuloy ko yung kaibigan, pero nandito po ako para sa pamilya ko. Alam niyo naman kung yung paglalaban ko, kung ano man. Kaya itaya ko yung buong
sarili ko, basta yung pamilya ko lang matulungan. And alam ko, kaibigan tayo, pero yung nasa isip ko, yung pamilya ko, kasi gusto ko talaga silang tulungan kahit ano man nangyari. Yung ano yung pangarap mo para sa pamilya mo? Pangarap ko po sa pamilya ko po na matulungan at mapaaral ng yung mga kapatid ko. Tsaka yung nanay ko, gusto ko din tulungan kasi may mild stroke. Hindi masyadong makasalita, mabigat na sa pamilya namin nung dinaanan ko. Simulang bata pa ako, gusto ko na talaga silang tulungan. Maraming salamat, Yong. Muli maraming salamat, Maymay, sa iyong mga tanong. Yan ang katapusan ng ating second round. Para sa ating third round, ang magtatanong naman sa inyo ay si Kisses. Kisses, ang iyong tanong para kay Christian. Christian, sinasabi mo na determinado ka na makuha ang unang son. Pero bakit hindi mo ginagawa yung best mo sa mga tasks natin? Sa mga tasks natin. Halimbawa ng ano? Halimbawa ng 7th lucky task. Saan doon banda na nakita mo, hindi ko binigay ang lahat na makakaya ko? Susunod, ang mas matitinding tanong na kailangang harapin. For Christian, bading ba siya? I am not gay. 3, Christian, sinasabi mo na determinado ka na makuha ang unang son. Pero bakit hindi mo ginagawa yung best mo sa mga tasks natin? Halimbawa ng ano? Halimbawa nung 7th lucky task. Siguro nung time na bumubuo tayo ng domino and pumupunta ka sa kitchen and then pumupunta ka sa corner, minsan hindi ka tumutulong sa paggawa ng domino. Okay. First pupunta ako sa kitchen kasi ako yung gumagawa ng pagkain natin. Alam niyo naman yon. Alam niyo naman din na hindi ako pwedeng ma-stress kasi dahil sa sitwasyon ko, yun yung medical condition na hindi ako pwedeng ma-stress kaya kailangan balance lagi ang sarili ko. Christian, ako'y dadagdag lang sa tanong Pero gusto lang natin klaruhin syempre sa ibang mga housemates din na dumaan kayo lahat sa isang thorough medical exam. At nakita naman ni Kuya na kayang-kaya mo maging isang housemate, clear ka naman ng doktor, kaya ka nandito bilang isang housemate. Pero bakit sa mga ligtas challenge naman, parang 100% naman ang naibibigay mo? Sandali lang po siya nangyayari and kaya ko pong ibuhos yun. Myself can go only for so long. Ano yun sa ginagawa yun? Umagaling na ito, hindi rin dahil sa stress. Thank you, Christian. Ngayon naman, Kisses, ang tanong mo para kay Edward. Edward, I want to ask, why are you selective with the people you want to be close with? It's a hard question, actually. I don't know. In my whole life, I've had a lot of friends, but few close friends. Have anyway offended anyone, I want to apologize because I didn't mean to, really. Edward, kasi parang hindi mo nasagot yung tanong ni Kisses talaga. Ibig sabihin, nag-agree ka na ikaw ay selective at namimili ng kaibigan? Yeah, I guess so. Yeah, I think I'm a little just selective sometimes. I didn't notice that I was doing that, but it's a chance now to improve on it. Maraming salamat, Edward. At ngayon, Kisses, ang tanong mo para kayo. Yung, ano ang totoong motibo mo kung bakit magiging close ka sa aming girls? Ito ba ay isang strategy or ito talaga ang gusto mo? Thank you. Yeah. Paano kaya gagamitin niyo yung strategy niyo? Sabi din kasi iniisip Parang may iniisip na something. Yun lang gusto kayo, alam ko na nasa isip ko na mabait kayong tao. Kaya lumapit ako ng maigi pag pasok ko ng loob ng bahay. Dalawa kaya kayo yung linapitan ko kasi yung ugali nyo napapansin ko na friendly. Kaya sa inyo ako lumalapit. Yun lang po. Okay, ang ating fourth round ay mga tanong galing sa social media. At sisimulan natin yan sa isang tanong para kay Christian.
For Christian, from Fangirl Forever. Minsan, napapansin ko ang ibang ugali at kilos ni Christian. Parang malambot ang kilos. Bading ba siya? Thank you for the question. First, I would love to prove it to the entire world that I am not gay. First off po, I was in a place with my family where most of them are only girls. And I am more close with the people who are girls. But I can prove to them with my whole entire personality that I am not gay. Whatever they want to get confirmed, I will confirm it with whatever they need. Yan ba ang unang pagkakataon na narinig mo yung komentong ganyan? Malambot ang kilos. Well, actually, yes, that was my first time hearing that. Hindi ko naman po napapansin na malambot ang kilos. I think I've proven that through all the league tasks that I've been through. If malambot po ang kilos ko, siguro I won't be here sitting in this chair. People are just confused. They can't see right through me. Salamat, Christian. Ang susunod na tanong para sa'yo, Yong. For Yong, from Daddy Daph. At Daph Stabilo. Yong, sa tingin mo ba, deserve mo na mapabilang sa Big 3 kahit wala kang nagawang part sa 7th Lucky Task? Yes po. Kahit konti lang po akong nagawa sa 7 Lucky Tasks. Pero, deserve po ako na manalo. Naisip ko po na yung pamilya ko po, yung itulungan ko po. Gaya po nandito po ako para po sa pamilya ko. Yun lang po. Kahit isang task lang, balikan mo ang isang task na para sa'yo, pinakamagaling ka. Ako po yung naging leader sa taas yung bahay po yung ginawa namin. Maraming salamat, Yong. Susunod na tanong mula sa social media ay para sa'yo, Edward. For Edward, from Ako Si Beshi. If you were given a chance to give the flag to Maymay or Kisses, who will you give it to and why? May bibigyan kay Maymay. Well, nah, that's a very, very hard decision. Both of you have fought so hard. You've had some bad experiences in your life. Kisses, Miracle Baby. There are a lot of things that prove that you deserve it. But I think, no disrespect to the other, I would give it to Kisses. Oh my gosh. You know, Maymay, you're my twin. But although you fought very hard to get here, Kisses has been in quite a few league tasks. She's been nominated a few times. Although I've not experienced it personally, it's stressful. She proved something to me as well, personally. Beauty queens are not, you know, la la la, you know. Kisses is not a girly girl. She's tough. So are you. But I think just by a little bit, that's why I would give it to her. Kisses, sa'yo niya daw ibibigay ang white flag kung nagkaroon ng pagkakataon. Anong masasabi mo? Medyo nagulat po ako. Tayo po lahat may mga dahilan po tayo sa mga desisyon and maaring hindi po ito natin ini-expect pero yun po yung desisyon nila. Anong masasabi ninyo? Siguro, yung respeto kung anong nakikita niya po, kaya tatanggapin ko po. Kahit man ganoon po, naniniwala pa rin ako sa sarili ko. Nagbago ba ang tingin mo kay Edward dahil sa naging sagot niya? Patay ka. Mo kay Edward dahil sa naging sagot niya? Hindi po, ma'am. Yan po yung desisyon niya nga. At saka, nirespeto ko po yun. Thank you, Kisses, Maymay. At yan ang pagtatapos ng ating ika-4 na round. Ibig sabihin, may 3 pang round. Ang ating susunod na round, ang magtatanong sa inyo, Christian, Edward, Yong, ay ang inyong mga ex-housemates. Sisimulan natin sa'yo, Christian. Dati, nagkaroon tayo ng away dahil sinabi mo di ako nakikinig at matigas ang ulo. Pero ikaw, parating na nominate ng housemates. Ibig sabihin may ugali kang nakikita ng housemates na hindi maganda. Bakit hindi mo nakuha ang baguhin ito? Hindi ko nabago. First off, ang dahilan ng pag-aaway natin. Sa tingin mo ba yung nagawa mo is tama? Binuhusan mo ako ng tubig habang ako ay nagpapahinga. Tama ba ito? Okay. Ngayon, anong masasabi mo dahil hindi ako nagbago? Palagi naman ako na-nominate. Pero bakit yung ibang housemates? Okay naman sa kanila, okay kami. Hindi mo ba naisip na ikaw rin ay na-evict na at ako ay nandito pa rin? Nagbago ako. Marami akong pagsubok na hinarap
nomination at ang pagsubok ng pakikitungo sa iba. At naharap ko naman ito at napagtagumpayan ko ito. Babalikan ko lang yung sinabi ni Marco. Base sa tanong niya, lagi ka daw nanonominate dahil baka daw may ugali ka. May idea ka kung anong ugali yon na sinasabi niya? Siguro po yun yung ugali kong totoo. Wala akong tinago, wala akong kinimkim, wala akong hindi sinasabi. Siguro hindi nila matanggap yung pagkakamali rin nila at binabantay nila ang pagkakamali ng iba. He was blinded with a particular girl. What? Gusto ko lang matanong, Christian, kung bakit hindi mo magawang mapatawad si Marco kasi matagal na yun nangyari. Napatawad ko naman siya, pero gusto niya ibalik. Gusto niya ibalik, handa akong harapin. Salamat, Christian. Meron ding ex-housemate na gusto magtanong sa'yo, Edward. If I were still a housemate and I asked you to give up your big jump slot, would you do it for me? Would I give up my big jump spot? Ang kasagutan sa pagbabalik ng Pinoy Big Brother Lucky Season kay Edward sa Teen Inquiry. If I were still a housemate and I asked you to give up your big jump slot, would you do it for me? Would I give up my big jump spot? I would say I would give up my big jump spot. But I would give up my big jump spot for anyone who needed it as much as Evan did. Said, if I had the chance to, Christian didn't have one. And you said, Edward, can you give up your big jump spot? Because I need to help my little sister. I would do that because it's, come on, why would you not? Heaven, her mom is, she's not in the best state. She's gone through struggles. I can't say that I've gone through struggles like most of these, like the type that Christian's gone through, like Heaven's gone through. Like, I would give up my jump spot, yeah. For Heaven, I would do it. But if I had a chance to and Christian didn't have one, I'd do the same. Because that's the right thing to do. Because they need it more than I do. Abangan bukas! Your biggest weakness is of the joy out of everything. Come this far, so I'm gonna finish. Hindi po akong matalino sa utak, pero yung puso ko po malakas. Matapos ang Teen Inquiry, sino ang mas karapat-dapat na maging unang lakisan? Dito lang sa Pinoy Big Brother Lucky Season.